Kausap po natin ang National President ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. At siya po ang Barangay Captain ng San Fabian sa Etiague, Isabela. Yan. Makakausap po natin muli. Second time to. Nag-guest na natin siya before. Really? Correct. Oo. Si Ma'am Jessica D. Good morning, Ma'am. Good morning, ma'am. Hello, magandang umaga po sa inyo, Sir Robert, Ma'am Doris. Yes, at magandang umaga rin po sa lahat ng tumutunghay po sa inyong programa ngayong araw. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin. Salamat po, Ma'am. Ma'am, ang unang tanong namin, ang mga kapitana at ang mga kapitan at ang ating mga kagawad sa mga barangay, kumusta po so far? Ang effect din ba sa inyo nitong krisis ay ramdam na ramdam? Opo, of course, lahat naman po lalong-lalo na sa barangay kasi ang barangay ang pinakamalapit sa tao, unang mukha ng gobyerno po natin. So, ang barangay po nakakaramdam talaga ng lahat ng mga problema at mga complaints din po ng ating mga kababayan. Opo, nagpaalala po ang DILG, doon daw sa pagsasagawa ng sesyon sa labas ng nasasakupan. Talamak po ba o may mga ganun po ba talaga na nangyayari at tama po ba yun or may ibang agenda po yung mga ganung activities po, Ma'am Jessica? Para ilabas po yung memo niya ni SILG, ni Secretary John Vic. Ibig sabihin po, siguro, meron po talagang mga ganyan, mga nagaganap na mga public sessions na wala po sa jurisdictions ng mga people concerned. Para sa akin naman po, tama naman po na pinaalala po ito ni SILG dahil the sessions sa lahat ng sanggunian ng bawat LGU is supposed to be public. Anybody can have and should be able to have access to sessions that's being done by the sanggunian, whether it's barangay or municipal, city, or province. So kung gagawin niyo po ito, wala dun sa jurisdiction niyo po, of course, mawawalan po ng access ang public. And mainly, this is done because of transparency. Yes po. Ma'am, i-hold lang po kita ng mabilis, ma'am. Magpapadaan lang po tayo ng isang flash report, ha? Sandali po lamang. DZMM Radyo Patrol Flash Report! Kuha muna tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene. Robert, sinibak sa pwesto ang siyam na opisyal ng Philippine National Police Academy kasunod ng insidente ng hazing na kinasangkutan ng higit 20 kadete nito. Sa General Orders na nilabas ng Campo Crame, kabilang sa mga sinibak sa pwesto ay ang direktor nito na si Police Major General Andre Dizon. Napapalitan naman ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, dating direktor ng PRO 7. Inalis din sa pwesto si Police Brigadier General Gonzalo Casas Villamor Jr., kasama ang 7 iba pang opisyal ng PNPA na kinaibilangan ng 2 police corporal, 2 police major, 1 police chief master sergeant at 2 police senior master sergeant. Matatanda ang una ng inanunsyo ni PNP Chief Police General Jose Melancio Tatis Jr. na magpatupad ito ng reshuffle sa matataas na opisyal ng PNPA bilang bahagi ng command responsibility sa nangyaring hazing at para magbigay daan sa ginagawang investigasyon sa naturang insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. DZMM Radyo Patrol Flash Report! Balikan po natin si Ma'am Jessica D, ang National President ng Liga ng mga Barangay ng Pilipinas. Ma'am, maraming salamat po ulit. Ma'am, doon sa binabanggit po ninyo kanina na malamang sa malamang, may mga gumagawa talaga niyan para ang SILG, Secretary, magpalabas ng memo at paalala. Kaugnay po niyan. Ma'am, ano ba yung mga penalty o sanction kapag may mga ganyang gumagawa? In terms of the penalty or sanctions, I'm not really, to be honest, I'm not really familiar dahil sa amin, so far, sa amin naman sa aming probinsya, walang ganyang instance. Wala naman po akong naririnig na ganito. Lalo na sa barangay, usually barangay sessions are done in the barangay hall or within the barangay. One of the things kasi na I noticed that the public don't know is that sessions are also meant to be public and to be accessible to the public. Tama. Kasi madalas din, and in my experience, ang ibang mga barangay,
ginagawa nilang closed door lagi ang lahat ng sessions and nobody is allowed to enter, hindi po pwedeng maki-witness yung ibang mga residente nila. Parang kumbaga it becomes like a private session, which sa naman natin, sa batas naman natin, in the local government code and even in our constitution, ang mga sessions talaga are meant to be public. Para kasi this is for transparency din, para alam din ng mga constituents mo kung ano ba yung direction ng LGU ninyo. So ano po yung mga plano, ano yung ginagawa. Of course, this doesn't mean that yung mga bumibisita sa sessions I can participate. That's another thing altogether. But they can be there to witness, to listen, parang ganon dun sa session. Opo. So, ngayon po, ang pinagkakaabalahan po natin lahat ay talagang kailangan yung magsama-sama, magbuklod-buklod, nang sa ganun ay mayroong positibo na mangyayari. At hindi lang po puro ngak-ngak, ma'am, hindi ba? Pagka puro ngak-ngak, dapat may kaakibat na aksyon. Para sa mga nasasakupan. Para sa mga nasasakupan. Opo. At huwag na sumali. Ay, sige po, ma'am, go ahead. Meron nga pong I think meron na rin pong may nag-file din po ata sa House of Representatives ng bill na kung saan parang nire-require na mag-live stream na nga yung mga session. Parang kumbaga sa Senado, 'di ba? Sa Senado, sa House of Representatives live stream po ang kanilang 'di ba, mga hearing ganon. Opo. Parang ganon din yung final. So I guess that's one of the ways na maaring maging mas accessible pa sa tao yung ginagawa na yung mga pagpaplano, pag-uusap tungkol sa sinasakupan na jurisdiction. Oo, Correct, para may access Para yung mga nasasakupan nila. At saka alam, merong tamang impormasyon Correct. yung mga Yes. tao. Kasi kung Tama. meron mang programa ganyan, meron ngang bill na i-final, hindi naman alam ng mga nasasakupan. Oo. Baliwala rin. Sabihin, wala naman sila kagawad, nagmamadyong lang yun. Kaya Nagkukwentuhan lang yun sa barangay hall. Kasi hindi nila Lagi nakikita. mo nakikita nila sa mga patay. Oo. Nandun sa burol. Pupunta kapag may namatayan, pero kapag humingi ng tulong, punta ng barangay hall, Ayun, minsan sabi, wala na wala eh. naman Oo. dun yung kagawad, wala naman Kaya yung nga. kapitan. Pero ma'am, isa pa, dito sa strict implementation ng mga ordinances na sabi nga ng LGU ay ng DILG rather, Oo. dapat mahigpit na ipatupad. Kumusta po yung pagtanggap dito ng mga barangay kapitan at kagawad? Siyempre kayo po ang first line of dyan Oo, defense, kayo reaction? manghuhuli at Oo. maninita sa mga Correct. kabarangay ninyo Ops! Tatang! Oo. Suotan sando, bawal inom sa labas, uwi. Tatang pati yung ibaba, isuot po Ay, ninyo. nalaglag, maluwag. Nalaglag eh. Paano po ang implementation, Ma'am Jess? Of course, syempre, it's always a challenge sa barangay, no? Totoo. When it comes to implementing ordinances. Forever naman po yan na problema. Kahit nga yung mga simpleng problema sa mga asong gala, lahat yan, hirap din ng mga barangay. Lalong-lalo na dun sa mga may hirap na barangay na hindi naman po ganun ka ramihan ang kanilang mga tanod, lalo na yung mga tanod po natin din. Magkano lang naman po ang natatanggap na incentive sa isang buwan, wala pang Opo. 500 piso yung ibang mga barangay, no? So, yun din, I guess, dahil hindi rin ganun ka empowered ang mga barangays as of now, sometimes it's difficult to implement ordinances. So, hindi sila talaga dahil sa kakulangan din ng tao sa barangay or sa kakulangan ng capabilities dun sa mga nagtatrabaho sa barangay dahil nga hindi sila nasasweldohan talaga. Until now, barangays don't have any salaries. Incentives lang po sila. So parang it's still a spirit of volunteerism. But it's always a challenge. Marami tayong pasaway talaga na mga kabarangay din, na mga residente. So yun po ang one of the challenges of working in the barangay. Okay. Ma'am, may isa meron pa ka pala Oh, akong sige, habol go, partner. go. Napag-uusapan, sorry ha, Caps, yung proposal ng postponement ng barangay election this November 2. okay. Ano ang pagtanggap ng grupo po ninyo dito, ma'am? Well, sa amin naman po sa Liga,
we will support kung ano naman po ang mga magiging desisyon ng mga mambabatas natin. Pero sa amin naman kasi handa naman po kami, lagi namin nire-remind din yung mga barangay officials, just be ready kasi it's really set for November 2. Pero kung matuloy man o hindi, kailangan handa lang kayo lagi at saka trabaho lang po tayo. So kung i-postpone po nila because of the crisis, because I know ang pinag-uusapan po kasi nila yung kailangan Funds po ng pera. Opo. Oo, kasi may about 14 billion I think that's being Masisave spent on the barangay elections. So instead of gagamitin sa election yung pera, parang itulong na lang po kasi nga meron tayong crisis. Parang in hindsight, if you think about it, parang sa panahon ngayon na hirap po yung bansa natin, gagastos pa tayo sa ganito. Parang ganun, I think, ang kanilang logic behind it. Kung ano man po yung maging desisyon nila, we're going to be supportive. We just have to follow. Pero in any case, lagi namin pinapaalala sa mga barangay na maghanda lang, matuloy o hindi, handa lang, saka trabaho lang dapat lagi. Okay. Okay. So, abang-abang Check tayo din ulit. natin yan Oo. kasi malaking pondo nga rin yung sinasabi na Correct, masisave correct. if Oo. hindi matutuloy ha. Pero tingnan natin, kailangan magpasa ng batas para dyan, partner. Kailangan talaga ng batas eh. Oo. Ma'am, for the meantime, maraming salamat po as always sa pag-grad po ng interview sa aming programa. Maraming salamat, ma'am. Maraming Mabuhay kayo. salamat din po sa inyo sa lagi pong pag-ibita sa Liga ng mga Barangay. Ayan, Thank you maraming po. salamat Thank you po. More power po sa inyong programa. God bless po. Likewise, Thank you. ma'am. God bless po si Ma'am Jessica Diag, National President, Liga ng mga barangay sa Pilipinas at Barangay Captain ng San Fabian, Etiague, Isabela. Talon tayo, partner. Talon tayo saan?